Welcome back sa Ride with Ryan. Today nandito tayo ngayon sa Ford Cainta para tignan itong Ford Bronco. Lahat yan titignan natin, interior, exterior at performance. Baka lang magustuhan mo, di ba? At least may idea ka na. Kwentuhan lang naman tayo dito. Una sa lahat kung pagmamasdan natin yung front fascia, dito pa lang makikita mo na agad ang DNA niya bilang isang true off-roader SUV. Malapad ang track width niya, meaning mas stable ito sa uneven terrain. At ang mga gulong, nakatulak ito palabas sa mga corners ng body, kaya mas planted ang tindig. Geometric at functional ang design language nito. Ito yung traditional architecture ng serious off-road vehicle kasi mas durable siya under torsional stress. Isa to sa lineup ni Ford pagdating sa mga hardcore off-road SUVs globally. Correct me if I'm wrong, 6th generation na ata ito ng Ford Bronco. Around 1995 or 1996, tinigil ni Ford ang production nito. So more than a decades din bago nila binuhay yung nameplate nila. Para sa akin, hindi ito simpleng comeback. This is a complete re-engineering of what a true body-on-frame off-roader should be. Binago ang buong architecture para tumugma sa modern off-road standards ngayon, while nare-retain yung classic identity niya. Ito ay traditional na off-roader na may modern precision, which means hindi ito ginawa para magmukhang rugged. Ginawa ito para maging rugged. Sa front bumper ay mataas ang clearance, maikli ang front overhang para mas maganda ang approach angle. Meaning mas kaya niya umakyat sa matatarik na terrain nang hindi sumasayad ang bumper. Made of steel at modular ang front bumper system. Yun naman sa skid plates and underbody protection, may steel bash plates sa ilalim para sa engine, transmission, at transfer case protection. Critical ito para sa rock rolling at rough terrain. Naka-expose na rin yung dalawa niyang tow hooks. Hindi ito nakatago tulad ng iba. Naka-ready talaga for recovery. May provision na rin para sa winch mount or para sa iba pang configuration. Depende sa setup na gusto mo. Sa may bandang itaas naman yung kanyang main signature wide rectangular grille na may bold Bronco lettering. Open type yung grille design para mas maayos yung airflow papunta sa engine bay. Standard na naka-LED headlights ito at configurable ang circular daytime running lights or DRL. Yung bilog na DRL na may horizontal bar sa gitna, sa palagay ko, tribute yan sa 1966 Bronco. Kung mapapansin, unlike do sa mga common SUVs, si Bronco hindi siya masyado focus sa aerodynamic. Mas priority niya ang impact durability, off-road clearance, at cooling efficiency. Kaya medyo boxy din ang front. Intentional yan for function over form, with classic heritage styling. Yun naman sa hood, may malinaw na edges para mas madaling makapag-decide yung driver, especially sa mga masisikip na daan o sa mga technical trail, for better visibility na rin. Tuloy tayo. Patungkol naman dito sa side profile, makikita mo talaga ang engineering priority. Angular ang overall form na squared ang body proportion. Flat ang roofline at halos vertical na ang A-pillar, which result na mas nag-improve ang headroom at mas efficient ang cargo stacking. Minimal roof taper means usable interior volume, hindi sayang ang space. From the side view, mataas talaga ground clearance niya. Malaki ang wheel gap. Hindi ito for the aesthetic. Allowance niya talaga for the suspension travel. Kapag kasi nag-articulate ang suspension sa off-road, kailangan may sapat na space ang gulong para umangat o bumaba nang hindi sumasayad dun sa body. Yun naman fender flares ay prominent at mukhang bolt-on style. Bukod sa visual toughness, nagbibigay din ito ng dagdag na tire coverage lalo na kung mas malalaking gulong ang ikakabit. Equip ito ng mud terrain tire na 315/70 R17. Goodyear tire ang gamit nito. Makapalang sidewall. Yung ganitong klase ng tire profile, mahalaga sa off-roading. Meron din siyang tread pattern sa sidewall. Design yan for additional traction during off-roading dahil mas kaya nito sumalo ng impact mula dun sa malalaking bato. Kung ako kasi ang tatanungin pagdating sa off-roading, ang first line of defense ay yung tires and wheel set. Mas naka-priority ang structural strength. Yun naman side mirror ay body mounted, hindi door mounted. Critical detail kapag tinanggal ang doors for open air setup. And yes, open air setup. Removable kasi yung hardtop nito including yung mga pintuan. Nagiging ganito yung itsura niya kapag tinanggal na yung mga pintuan. May mga lever na quick release dun sa interior which in a while tuturo ko sa inyo. By the way, isang variant lang pala ang nilabas nito dito. Ito yung Ford Bronco Outer Bunks with Sasquatch package. Lumipat naman tayo dito sa likod. Patungkol naman dito, makikita ang externally mounted full-size spare tire. Bukod sa classic look, may practical na reason ito. Hindi masasacrifice yung ilalim na clearance. Yung sa tailgate naman ay side hinge. Mas stable ito kapag may nakakabit na mabigat na spare tire. Naka-LED taillights na rin naman. Simple at naka-vertical ang orientation. Wala masyadong detalye. Malinaw ang lightning signature. Ang rear bumper mataas din ang clearance para mas maganda ang departure angle. Which means masasabi ko na talaga na very functional at consistent mula sa harap hanggang sa likod.
May overall dimensions ito na 4,811mm in length, 2,190mm in width, at 1,854mm in height. May wheelbase din naman ito na 2,950mm at ground clearance na 292mm. Yun naman sa water weighting niya ay meron siyang 850mm. Siguro kung tatantsahin ko parang hanggang dito ata kataas yun. Well, yung mga ganyang level mataas na yan para makatawid sa mga river crossing. Depende naman na sa'yo yan kung ilulusong mo o hindi. Check naman natin yung interior. Sa interior, hindi ito luxury focus environment. Yung theme niya talaga ay para sa durability at usability. Nag-combine yung kanyang modern technology at utilitarian design. Yung sa dashboard naman plain at horizontally layout lang din. Dito rin nakaposisyon yung sa kanyang front and rear locking differential at yung sa traction control. At yung materials mas matibay at mas madaling linisin. May patungan din siya dito sa ilalim, good as lagayan mo na din. Para lang doon sa mga small item accessories mo. Dito na rin located yung ilan sa mga speakers niya. Premium B&O sound system with 10 speakers including na yung subwoofer. May mga grab handle na rin para sa front passengers. Which is importante nga naman during off-roading. Hindi delicate yung mga textures. At yung shift knob, straightforward lang din para sa park, reverse, neutral, and drive. Yung controls malalaki, madali siyang pindutin kahit naka-gloves. May tinatawag din siyang GOAT mode or goes over any type of terrain. Para sa 2 high, 4 low, at iba pa. And of course, yung kanyang pinaka-cup holder. Hanggang mid-size tumbler kaya nito. Dito naman located yung power window control at yung sa side mirror control. Yung sa center armrest niya malalim at marami ka pang pwede malagay at nai-slide din yung pocket niya sa ibabaw. May dual smart charging USB port na rin naman para sa Type A at Type C. On top pa yung dalawang 12 volts power outlets para sa front center floor console and cargo area. Yung steering wheel naman na ay naka-leather wrap na may badge ng Bronco. Tilt and telescopic adjustment, tapos may cruise control and audio control. Of course, naka-leather na ang seat material nito at may 10-way power adjustable seats. While yung sa passenger side naman ay naka 8-way power adjustable seats. Yung foam density ng upuan hindi sobrang lambot. Medium firm ang tuning nito. Ang purpose nito ay para hindi ka agad mapagod sa long drive at para may structural support kapag uneven ang terrain. Hindi rin naman ito racing bucket type na sobrang yakap sa katawan. Balance siya, may support pero hindi restrictive. Kapag off-road, mahalaga ang ganitong klaseng support dahil ang katawan mo ang sumasalo ng lateral at vertical movement ng sasakyan. High seating position, mas upright ang posture, mas malinaw ang forward visibility sa trail. Dito naman located yung lever niya para tanggalin yung hardtop nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina para maging ganito yung itsura niya. Dahil nga removable siya. Marami yan. Halos all sides meron yan para nga matanggal yung hardtop niya. Yun naman dito sa may kanyang overhead, sa may kanyang sun visor, ay equip na rin ito ng kanyang vanity mirror. At sunglasses holder dito sa may gitna. Yun naman sa entertainment, equip ito ng Sync 4 infotainment system na may 12 inches LCD capacitive touchscreen. On top pa yung kanyang enhanced voice recognition. Kasama na din dyan yung Apple CarPlay and Android Auto. Dito naman sa glove box, malaki at malalim siya. Na-surprise din ako. Dahan-dahan siyang bumababa. More than pa dun sa mga common documents na nilalagay natin dito. Patungkol dito sa second row seats, yung legroom ng Bronco ay nasa comfortable range para sa adult passengers. Hindi ito kasing lawak ng full-size SUV, pero hindi rin siya masikip na tipong tuhod agad ang tatama sa likod ng front seats. Yung bench positioning ay nakaset ng medyo upright, kaya mas efficient ang paggamit ng cabin space. At generous talaga ang headroom nito. Yun naman knee clearance ay sapat para sa average height ng passengers. At kahit medyo matangkad, manageable pa rin lalo na kung hindi sobra nakaslide pa atras ang front seats. Pasok na pasok ito para sa height na 5'7". May center armrest ka na rin naman at may dalawa pang malalaking cup holder. Yung floor height medyo elevated dahil body on frame ang platform. So slightly mataas ang tight angle kumpara sa crossover. Pero wala siyang discomfort. Sapat lang para suportahan ang hita ng maayos. Relatively flat ang floor area kaya mas komportable ang middle passenger kumpara sa maraming traditional ladder frame SUVs na may malalaking transmission ham. Overall para sa akin, balance at practical ito. Hindi masakit sa katawan even during off-roading. Pagdating dito sa door side panel, mapapansin mo na soft touch leather material pa rin ang tatamaan na siko mo. Sapat ang lalim para sa mga small battles o small gear, pero mas lamang pa rin talaga ang mga hard plastic material. Intentional lang ganitong design dahil ang target environment ng Bronco ay hindi lang sa city driving kundi pati sa trail condition. Even yung mga grab handle ay solid ang pagkaka-integrate. Hindi siya manipis o flimsy. Kapag nasa uneven terrain ka, may stable kang nahahawakan. May integrated storage pocket sa lower section ng door panel. Functional lang design at consistent ang
dating. Yung armrest positioning are ergonomically aligned sa natural elbow height, kaya mas relax ang posture kahit long drive. Yung dito naman sa likod, separate na bubuksan yung pinakapinto niya dun sa rear window glass. Kayang-kaya naman buksan kahit dito naka-attach yung gulong sa likod. And then yung cargo space niya, meron itong 360 liters. Just in case naman na mabitin ka sa cargo space, pwede mo naman ibaba yung sa second row seats, 60-40 split. And then dito naman located yung kanyang mga emergency kit tulad na lang ng wrench, jack, early warning device, at iba pa. Kung safety and security lang din naman ang usapan, hindi naman magpapahuli ito. Dahil equip ito ng pre-collision assist with automatic emergency braking system. Tulad na lang ng pedestrian detection, forward collision warning, at dynamic brake support. May post-impact braking din naman at hill start assist. And of course, yung kanyang blind spot information system with cross traffic alert. Nandyan na din yung lane keeping system with lane keeping aid, plus 360-degree camera and adaptive cruise control. Sa totoo lang, ang dami talagang ganap nito. Try to visit Ford Cainta para mas ma-appreciate nyo pa siya sa actual. Yung ibang detalye tulad ng contact number, email address at iba pa, ilalagay ko na lang sa description niya. Included yung SRP. Good as reference mo na rin once interested ka sa ganitong unit. Or kahit hindi Bronco, basta any Ford product na interesado ka. Tulad na lang ng Everest, Territory, Raptor at iba pa. I-mention nyo lang yung channel name natin na Ride with Ryan. Isa itong V6 gasoline engine na may 2.7 liter EcoBoost. May maximum power na 335 PS at 5,750 RPM. May maximum torque na 555 Nm at 3,000 RPM. Isa itong 10-speed automatic transmission at may advanced 4x4 system with automatic on-demand engagement. Sa fuel consumption, hindi natin siya talaga na test drive. Pero sa mga iba ko pang napanood, nakakuha sila ng 8 km per liter sa city at 11 km per liter naman sa highway. Yung ganyang fuel consumption naman magbabago pa yan depende sa driving behavior natin. Ibang usapan pa kung mas more on mo siyang gagamitin sa trail. By the way, kung may ibang unit kayo na gustong ipa-review, comment down below na lang at susubukan ko maghanap ng eksaktong variant para sa'yo. O paano? Sa palagay ko napahaba na ata kwentuhan natin. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye bye!